Istorya sa Biblia. Ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu. Sila ang mga apostol. Sumusunod sila kay Jesus noong naparito pa siya sa mundo. Bago bumalik si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanila na maghintay sa Jerusalem hanggang ipadala ng Diyos ang regalong kanyang ipinangako. Kaya, matapos makabalik ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nanatili sa Jerusalem kasama ng iba pang mga taong naniniwala kay Jesus. Isang araw, habang sila ay nagsasama-sama, nakarinig sila ng ugong mula sa langit, na tulad ng isang malakas na hangin. Pagkatapos, may nakita silang mga lagablab na apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu ay binigyan sila ng kakayahang makapagsalita sa iba't ibang wika. At nagsalita nga sila. Nang panahong ding iyon sa Jerusalem, may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong na iyon, nagmamadali silang pumunta upang tignan iyon. Nang makita nila ang mga mananampalataya na nagsasalita sa kanilang wika, sila ay nagulat at namangha. Inisip nila, paano nangyari ito? Ang mga taong ito ay mula sa Galilea at naririnig natin silang nagsasalita ng ating sariling wika tungkol sa mga nakakamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Ano kaya ito? Ngunit, ang ibang tao ay hindi naniniwala na ito'y totoong himala at iniisip nila na ang mga mananampalataya ay lasing lang. Matapos ay, tumayo si Pedro at sinabi niya ng malakas sa mga tao, "Makinig kayong lahat ng mabuti." Sinabi niya na hindi sila lasing at ito ay nagmula sa Diyos. Ipinaalala niya sa kanila na sinabi ng Diyos na ito ay mangyayari noon pa. Matapos, sinabi ni Pedro sa kanila kung paano si Jesus ay ipinako sa krus at muling nabuhay gaya ng sinabi ng Diyos na mangyayari. Sinabi niya na si Jesus ngayon ay nasa langit at ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanila tulad ng kanyang ipinangako. Ang mga sinabi ni Pedro ay nagpabago sa mga iniisip at nararamdaman ng mga tao at sila'y nagtanong, "Kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sinabi ni Pedro, "Ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan, manumbalik sa Diyos at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at matanggap ninyo ang regalo ng banal na Espiritu." Nagpatuloy si Pedro sa pangangaral sa mga tao ng mahaba pang oras. At ang mga naniwala sa sinabi ni Pedro ay nabautismuhan. 3,000 mga tao ang nabautismuhan at nadagdag sa mga mananampalataya ng araw ding iyon. Matapos, ang lahat ng mananampalataya ay nakikinig sa mga apostol sa kanila at ginagawa ang itinuturo sa kanila. Sila'y nagtitipon-tipon para magpuri, magsalo-salo at manalangin magkakasama. Sila'y namamangha kapag ang mga apostol ay gumagawa ng maraming himala. Ang lahat ng mananampalataya ay nagtitipon-tipon sa isang lugar at nagsasalo-salo sa kung anong meron sila. Tinutulungan nila ang mga nangangailangan. Sila'y nagpupuri sa templo na magkakasama araw-araw at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan nang may lubos na kagalakan habang nagpupuri sa Panginoon at nagkakasiyahan. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang iniligtas.